Maring pinabulaanan ng Malacanang ang lumalabas na police report at nagdadawit kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. At nilinaw rin ng palasyo na hindi po nagkasama sa hotel room ang First Lady at si Tantoco kung saan po namatay ang negosyante at hindi rin ito kasama sa official entourage ng unang ginang. At dahil dyan, pag-aaralan ngayon ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod nito na binansagan naman ng Malacanang na mga obstructionist. Report mula kay Eden Santos. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Fake news! Yan ang sinabi ng palasyo kaugnay sa isang police report na kumakalat sa social media kung saan nakalagay sa ulat na kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa hotel ng matagpuang patay ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na idinagdag lang ang impormasyon na nasa Facebook na may guhit na kulay pink. Ang tinukoy na peke ni Castro ay ang bahagi ng report na kasama umano ng biktima sa hotel room si Deputy Social Security Dina Arroyo Tantoco, asawa ng biktima, First Lady Liza Araneta Marcos at Alexa Miro na umano'y rumored girlfriend ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Idiniin ni Castro na hindi kasama si Tantoco sa official entourage ng unang ginang. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Dagdag pa ni Castro na sa ibang hotel tumuloy si First Lady Liza at hindi sa hotel ng biktima. May ibinigay din anyang security service ang US bukod sa mga kasama niyang Presidential Security Group o PSG. Dumalo rin ang unang ginang sa konsyerto para sa Filipino noong March 8 ng hapon hanggang gabi kasama si Tourism Secretary Cristina Frasco. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Kung pagbabatayan pa rin ang police report na sinasabing peke ni Castro, lumilitaw na kasinungalingan din ba ang report ng medical examiner na cocaine effect ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Sa batas ng Los Angeles County, krimen ang possession ng cocaine. Una rito, sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na private matters ang kaso. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Pag-aaralan na ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng kumalat na peking police report. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.